Ka-Express, kumpirmado na ang pinakahinihintay na balita ng buong bansa. January 16 ang official na petsa ng pagbabalik ni Kai Sotto sa actual game at ito ay mangyayari sa Japan B-League All-Star Asia Cross Tournaments 2026. Matapos ang halos isang taon ng rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury, handa na muling tumapak sa court ang 7-3 Pinoy Center bilang miyembro ng Asia All-Stars. Isang malinaw na senyales na ang kanyang recovery ay pumasok na sa critical comeback phase. At para sa Gilas at sa milyong-milyong Pinoy fans, ito ay hindi lang simpleng exhibition appearance, ito ay simula ng pagbabalik ng pinakamahalagang peraso ng ating national team. Ang Japan B-League All-Star Asia Cross Tournament ay gaganapin sa Japan at tampok ang 4-team format na binubuo ng Asia All-Stars, Rising Stars, B2 Selected at Kyushu United. Sa day 1 pa lang ng torneo sa January 16, inaasang makikita na si Kai sa actual na game action, isang malaking milestone matapos ang maingat at hindi minabadaling rehab process. Sa mga nakaraang buwan, paulit-ulit na binibigyang diin ni Kai na mas mahalaga sa kanya ang bumalik na 100% kaysa magmadali at isugal ang kanyang pangmatagalang karera. Kaya ang event na ito ay itinuturing na controlled return bago ang mas mabibigat na laban sa regular season at international duty. Mahalaga ring tandaan na kahit hindi pa siya nakapaglaro ng regular B-League games ngayong season, nananatili ang tiwala ng liga at ng basketball community sa kanya bilang isang all-star caliber player. Ang kanyang pagkakasama sa Asia All-Stars ay patunay na hindi lang siya tinitingnan bilang local Japanese League player, kundi bilang isa sa mga mukha ng Asian basketball. At para kay Kai, ang tournament na ito ay pagkakataon para subukan ang kanyang tuhod sa live competition, makuha muli ang timing, at maibalik ang kumpiyansa sa loob ng court. Sa mas malaking larawan, napakalaki ng epekto ng comeback na ito sa Gilas, ang kanyang availability, ang isa sa mga pangunahing salik sa long-term planning ng national team, patungo sa 2027 FIBA World Cup at sa mas ambisyosong target sa Olympic qualification. Ang January 16 return ay nagbibigay ng malinaw na timeline, hindi lang para sa kanyang club duties, kundi pati na rin sa posibleng reintegration niya sa Gilas sa mga susunod na windows kung tuloy-tuloy ang kanyang progress. Sa ngayon, ang mensahe ay malinaw at puno ng pag-asa, hindi minamadali, hindi pinilit at hindi sinugal ang kalusugan. Sa January 16, babalik si Kai sa court, hindi lang bilang isang player na galing sa injury, kundi bilang simbolo ng muling pagbangon ng Gilas at mula sa comeback na ito, magsisimulang muli ang mas malaking kwento. Official na at kumpirmado na January 16 ang itinakdang petsa ng pagbabalik ni Kai sa aktual na laro at ito ay mangyayari sa Japan B-League All-Star Asia Cross Tournament 2026. Matapos ang halos isang taong rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury, babalik sa court ang 7-3 Center bilang miyembro ng Asia All-Star, isang malinaw na indikasyon na pumasok na siya sa competitive phase ng kanyang comeback. Ang Asia Cross Tournament ay isang 4-team event na binubuo ng Asia All-Stars, Rising Stars, B Selected at Kyushu United. Sa day 1 pa lamang ng torneo sa January 16, inaasang makikita na si Kai sa live game action. Bagamat exhibition ang format, hindi ito simpleng show game para sa mga galing sa major injury tulad ng ACL. Ang ganitong controlled environment ang pinaka-ideal na paraan upang masukat ang tunay na game readiness. May physical contact, may pace, pero hindi kasing bigat ng regular season pressure. Sa mga nagdaang buwan, naging malinaw ang direksyon ng kampo ni Kai. Walang pagmamadali. Kahit nung sumama siya sa Gilas sa isang window, hindi pa siya pinasok sa non-contact activities dahil may natitirang swelling sa kaliwang tuhod. Paulit-ulit niyang binibigyang diin na mas mahalaga ang bumalik na 100% kaysa pumasok ng hilaw at mag-backfire ang injury. Ang January 16 return ay indikasyon na pumasa na siya sa mahigpit na medical at conditioning benchmarks. Mahalaga rin binigyan diin na kahit wala pang regular season appearance sa Japan B-League ngayong season, nananatili ang tingin kay Kai bilang isang all-star caliber player. Ang kanyang pagkakasama sa Asia All-Star ay hindi lamang batay sa pangalan, kundi sa inaasahang impact niya sa Asian basketball. Para sa Japan B-League, si Kai ay isa sa mga mukha ng liga sa international market at ang kanyang pagbabalik ay malaking boost sa exposure at credibility ng tournament.
Sa perspective ng Gilas, ang comeback na ito ay higit pa sa personal milestone. Ito ay naglalagay ng malinaw na timeline sa national team planning. Sa mahabang panahon, nakaangkla ang defensive system, rim protection at interior presence ng Gilas kay Kai. Ang kanyang availability ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kumpiyansa ang coaching staff sa long-term roadmap patungo sa 2027 FIBA World Cup at sa mas mataas na ambisyon sa Olympic qualification. Hindi pa ito nangangahulugan ng agarang full workload o automatic return sa Gilas Games. Ang inaasahan sa ngayon ay unti-unting reintegration, minute restriction at tuloy-tuloy na monitoring. Pero ang pinakamahalaga ay ito, babalik na siya sa totoong laro mula training, papunta sa exhibition, at susunod ay full competition. Sa January 16, babalik si Kai sa court, hindi lang bilang isang player na gumaling sa injury, kundi bilang sentro ng isang mas malaking plano. Para sa Gilas at sa buong bansa, malinaw ang signal, nagsisimula na muli ang countdown. Habang papalapit ang January 16, mas lumalalim ang kahulugan ng pagbabalik ni Kai para sa mas malaking larawan ng Philippine basketball. Ang kanyang pagsalang sa All-Star Asia Cross Tournament 2026 ay hindi lang simpleng comeback game, kundi bilang strategic checkpoint para sa lahat ng nakapaloob sa Gilas program. Ang ganitong uri ng tournament ay eksaktong tugma sa sitwasyon ni Kai. May tunay na physicality, may live reads at may actual basketball decisions na hindi kayang gayahin sa training. Pero dahil all-star format ito, mas mababa ang injury risk kumpara sa high-stakes league games. Para sa isang 7'3 center na galing sa ACL injury, mahalaga ang ganitong transition phase. Mula rehab, papunta sa exhibition, bago tuluyang sumabak sa full season grind. Dito masusukat kung paano tatanggapin ng kanyang tuhod ang contact, lateral movement at repeated jumps sa game speed. Isa pang mahalagang aspeto ng comeback na ito ay ang psychological side. Para sa isang player na matagal nang nawala sa court, ang unang tunay na laro ang pinakamalaking mental hurdle. Ang confidence sa pagtalon, pagland at pakipagbanggaan ay hindi agad bumabalik sa training lang. At sa January 16, inaasahang masusubok hindi lang ang katawan ni Kai kundi pati ang kanyang game rhythm at instincts, mga bagay na critical para sa isang centerpiece ng national team. Sa panig ng Gilas coaching staff, ang performance ni Kai sa Asia Cross Tournament ay magiging reference point, hindi verdict, hindi inaasahan ang dominating numbers o extended minutes. Ang mas mahalaga ay ang movement, timing at reaction sa contact. Kung makikitang maayos ang recovery response, mas magiging malinaw ang timeline ng kanyang posibleng pagbabalik sa full Gilas duties sa mga susunod na windows. Kung may kailangang ayusin, may sapat pang oras para mag-adjust bago pumasok sa mas mabibigat na international competitions. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.